Okay, tinuod na mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios makausab gyud sa atong kinabuhi. Ang mga buang gamay na lang. Buot pasabot nga ang mga buang-buang sa una mahimo ng manggialamon. Amen. Okay, amo na nasaksihan mga kaigsunan sa among lakaw dito sa Dapicol. Salamat sa inyong prayer nga nakabalik rami. Actually, before ka mo sulod sa maong prisuhan dito, doon na kay pirmahan nga waiver. So, muna nga o kulatahong ka dito o patyong ka dito, di nakakabalik, way labot sila dito. So, salamat sa Ginoo, by God's grace, ang gigamit sa Ginoo nga mo ay mo bodyguard gyud na mo dito, mga taga-iligan. So, salamat nga doon na yung napriso nga taga-iligan. Bitaw mo. Okay, salamat sa inyong prayer o salamat po sa inyong financial support sa maong kalihukan dito. Actually, doon ay duha ka pastor nga committed nga mga pastor sa Tagum ang isa, ang usa pastor sa Panabo, og nagtudlo sila dito sa mga doon ay Bible school dito. Ug ang maong ang ilahang Bible school accredited na sa BJMP ba. Kanaman sila ay kanang gitawag og GCT. Kanang once nga mo orabag diha kuhaan ang inyohang mo nay basihan sa inyohang nausab na inyong kinabuhi. Imbis ang imong sentensya 30, mahimo na lang 15. Ay na ba? Mahimo na lang 17. O makuhaan mo pinagi sa imong pagtinarong dito. So, usa sa ilang basihan ka na nag-study ka sa Bible. Nagtuon ka sa Bible. So, salamat nga dunay duha ka buluhaton dito na sa gitawag maximum. Kanang maximum, gitawag na siya maximum correction tungod kay ang katong mga dagko gyud sala kanang grabe mga sala naa didto. Ug naapo dito din sa minimum, naapo dito sa medium, maximum, medium naatay church dito. O hopefully wa man to madayon daay ang ato ang ministry sa minimum. Posible nga magsugod na punta dito tungod kay naay na priso dito nga committed siya once nga matransfer na siya dito sa minimum. Magsugod po siya og church dito. Praise the Lord, amen. Salamat sa Ginoo na. Dayon, by the way, ni ata sa church aron da sa magpaminaw sa pulong sa Ginoo, amen. Kaya nga naman dito sa atong balay, purting daghanag ngilad nga paminamuno na to, atong silingan, mga marites, mga sa diha. Samok na kayo nga atong utok sa gani. Dili ko ganahan mag-open na sa gitawag og mga YouTube, mga issue, mga Duterte, mga unsa, mga BBE, mga kapuyan ako ba? So, muna nga, kung di amo dito sa church, paningkamot mo nga dili na mo makagamit sa inyong cellphone. Hilom ro mo. Sa ay magod kining cellphone, itong gamiton basta maburing na ganita sa wali. Di na rin sa itong cellphone, ang uban nagtanaw sa NBA, ang uban nagtanaw sa LIDA. Ay pag na mauli lang mo kay sa niamo dire sa church. Napa mo? So niata dire panahon sa kanta. Amen? Panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, maminaw. Panahon nga doon ay choir, by the way, panahon gali doon ay choir,
magkanta galing choir, walay maglakaw-lakaw. Nakasabot mo? Kanina, doon ay naglakaw-lakaw diya. Di lang na ako i-mention ang ngalan. Basta panahon gani sa kanta sa choir, tahura ninyo, respect ninyo ang choir. Dili kay samtang nagkanta sa choir, maglakaw-lakaw sa mo diya. Kapoy ba o kanang sana practice. Nya lakaw-lakawan lang ninyo diya. So mao po na mo determine sa inyong mga kinaiya. So at least minimize po at least di kayo makita ang inyong ilan nga kinaiya ba. Ay lang maglakaw-lakaw sa panahon sa pagkanta sa choir. Amen. Palitan kahiyon na jud kay ko pastor, kahiyon na yo. Pugni lang sa di pa kakaihi di ay. Di ba? Sa panahon sa pagkanta sa choir. Pero sa panahon sa pagwali, pwede na mamuli. Bito. Panahon sa pagwali, kung palitag, sugo na yun sa lawas, pwede ra mo atos, kay lisod magkay manimaho mo diha. Lisod po kayo, makaihi mo diha. Di ba? Labi na sa mga senior. Katong senior ba nga murag kuan di na gyud mapungan. So, amen. Karon mga kaigsunan, ako ang wali karon, gamay ra kay ni. Basta maminaw lang mo. Pero di mo maminaw, mudaghan eh. Okay, doon na mo yung Bible itong ablihan sa Philippians chapter 3, atong basahon verses 1 to 9. Philippians chapter 3. Ang mensahe mga kaigsunan, taas ni o title, pero mubo ra ni. Mensahe, the importance of putting our trust in Jesus alone. The importance of putting our trust in Jesus alone. Amen? Ang pagka-importante sa atong pagbutang sa ato ang pagsalig diha ni Kristo. Kaniya lang, si Kristo, siya lang atong saligan. The importance of putting our trust in Jesus alone. Praise the Lord, amen. Okay, ready na? Atong basahon verses 1 to 9, responsibly. Atong basahon sa pagtubag-tubag. Okay? Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing to you, to me, indeed, is not grievous, but for you, it is safe. Verse number 3. We are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and no confidence in the flesh. Okay. Verse number 5, circumcised in the 8th day of the stock of Israel, the tribe of Benjamin, the Hebrews, as touching the law, Pharisee. Okay, kusgan nyo gamay. Kanang kusugod kay lupig tas Katoliko ani pag-ingon manghimaya ka Maria pagkusuga eh. Ya kita hinay. Amen? Oh, kusgan ninyo. Okay, asa naman ta David? Verse number 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ.
Okay, together verse number 9. Atong kusgon good. Ready, go. We which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Mag-pray ta, thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, bless ang mensahe. Thank you Lord sa mga Kristohanon nga ilang gibiyaan ang tagsatagsan nila kapanimalay. Aron lamang sa pagpaminaw sa mga awit, o paminaw sa imong pulong o Diyos, aron badasig kami tungod sa ganag-ganaglaing mga pagsulay, mga laing pagtentasyon nga moabot sa among kinabuhi. Lord, I pray nga kami maligo na sab, madasig sa among pagpadayon sa pag-alaga ni mo o Diyos. Lord, dalaygon ka sa among kinabuhi in Jesus' name. Amen. Palihog maglingkod. Okay, salamat sa Ginoo. We are saved, amen. Salamat nga naluwas ta. Og salamat nga doon na Bible. O doon na tayo pulong sa Ginoo. Okay, mensahe mga kaigsunan, the importance of putting our trust in Jesus alone. Actually, doon ay naghang na nangutangan ako sa una nga, Pastor, unsa manggay buhaton sa tao ron maluwas. Ingon na. So ako siyang gitubag, ako siyang gingnan nga, naaman na, kanang imong pangutana, naaman na sa Bible. So, ako siyang giblihan sa Acts chapter 16, verse number 30. Doon ay usa ka tawo nga nangutana, Pastor, Acts chapter 16, verse number 30. 30. Nangutana usa ka tawo. Ningon siya din ang usa ka Philippian jailer, tigbalantay sa bilangguan siya, and he brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? Iyang gipangutanan si Pablo. Gatong nahibawan nga si Pablo o si Silas, mga kaigsunan, maoy mga misyonaryo ni atong higayuna o sila nakaadto sa Pilipay. Amen? Pilipay. Dili Philippines. Actually, sa Asia Minor, huwag imong makita diya nga usa ka pangutana nga diin nahimong example alang sa tanang mga tao sa kalibutan kung dunay mangutana, Sir, unsa may buhaton namo aron mi maluwas? Kung mangutana ka sa SDA, moingon gyud ang SDA nga magbantay ka sa mga kasuguan. Dayon, magbantay ka sa adlaw nga Sabado, kunya imuhang magtinarong yung ka sa imong kinabuhi. Kinahanglan magpasakop ka sa maong church. So, mao na ilang itubag. Then magpabautismo. Kung di mong pangutanon ang Katoliko, maingon ang Katoliko, magtuman ka sa 7 sacrament. Pagbunyag, pagkumpirma, pagkasal, pagkapare, hantod santalana. Pero wa pa kay siguro kung malungas ka. Apa mo diya? Kung malungutana ka sa Iglesia ni Cristo, ang ilang itubag, kung gusto, Sir, unsay akong buhaton ron ko maluwas, mutuo ka ni Cristo, mutuo dayon sa Lord, pag magpabautismo ka, magpasakop ka sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Amen? So, ang pangutana, unsa magyuday buhaton na to? Mga kaigsunan, ang atong himoong model, mao ni kining Philippian jailer, nangutana siya ni Pablo, Sir, unsa imong buhaton aron may maluwas? Abi noon sa ilang tubag, verse number 1. Tingnan ang Bible sa 31. Ingon siya, and they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Mga kaigsunan, putting our trust in Jesus Christ, maura gunay paagi nga makaangkuntas kaluwasan. Apa mo? Salamat sa Ginoo nga naay Bible. Og pasalamat nga niadto sa church, nga din usa ka church nga nagtudlo nga ang kaluwasan day naa lamang ni Kristo. Ug wa nay lain nga maghatag natong kaluwasan. Jesus Christ ra gyud. So, muna nga og imong tan-aw dire, si Pablo niingon siya, balik ta ngadto sa Philippians chapter 3. Tanawa ganayo. By the way,
akong isulti ninyo, aron mo mamaster ani nga kini nga pagtulunan kay ang inyong mga pag-umangkon, inyong mga igagaw, wa na'y panahon nga kami moadto dito sa sa inyong ilang balay. Kamong sa panahon sa inyong reunion or panahon mag-visit mo dito, kamo na mo imusulti nga unsay buhaton or maluwas. Pero pastor, di man sila matuo. Sige lang, wa man magingon ang Bible nga patuho agud sila. Imo silang birahon gyud. No, ato alang sultihan nato sila. Amen. Salamat sa Sunday School ganina nga di gyud ta maulaw sa pagsulti sa pulong sa Dios, pagsulti sa kaluwasan. Ingon siya, finally, brethren, rejoice in the Lord. To write unto you the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Verse number 2. Sa verse number 2, ningon siya nga, beware of dogs. Magbantay mo sa iro, kay basing mapaakan mo. Naarabay rabis. Dili na mo pasabot. The word dogs, mga kaigsunan, usa ka description sa mga tao nga nagwali sa pulong sa Ginoo nga diin ang ilang tumong para lang gyud makakaon. Tapa mo? Di ba ang iro, basta dali ra kay nimo ang technique sa iro aron matraining gyud siya maayo, imo siyang pakanon gyud. Muluyal ng iro sa imuha. Mao ray technique. So nganong ang iro muluyal diha sa imo tungod kay imo manggipakaon. Mga kaigsunan, beware of dogs. Ang ilang motive nganong they are serving God because of their belly. Ato man ang babasa diha niya. Ingon siya nga, beware of dogs, beware of evil workers. Beware of the concession. Sabot mo ang concession? Kasi nakasabot og concession. Unbeliever pa ko, nakahibalo na ko aning concession. Panahon ni Juan nga, tigputol og kahoy, laging concession. Kaning putol. Pero ang higutan ni kanang putol, nagisgot ka na sa mga about circumcision. Kanang pagtuli ba? Meaning, kanang sa male organ sa lalaki, alang male organ sa babae, male organ sa tumoy. Guntingon na siya para ma-circumcise ka mo na circumcision nga sumala pa sa Bible. Meaning, magbantay mo ani mga tao nga gitawag concision, meaning tigputol sa tumoy. Di tumoy sa organ sa kundi kanang panit ba, kanang mahimong tinuli ba, tuli ka. Listen, verse number 3. We are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and having no confidence in the flesh. What pasabot? Beware of circumcision. What pasabot? Magbantay mo sa mga tao nga diin ang ilang giistorya nga kinahanglan yung kuno before ka mag-worship sa Ginoo, kinalan mo agi yung ka pagka-circumcise. Kining pulong nga circumcision, mga kaigsunan, usanik ka gitawag og ceremonial law o ceremonial ni nga para sa mga tao. Kung gusto kang mag-worship sa Ginoo, kinalan mo agi ka og circumcision. Kay mao na silbing ceremony nga pagtisting sa imuhang pagtuo sa Ginoo. Okay, nga gusto ka nga mag-worship sa Ginoo. Okay, magpa-circumcise ka. Magpatuli ka. Yun na. Pero ang circumcision, ang karon sa ato ang mga kaigsoon wala naman kining gitawag circumcision kay Gentile man da. Pero ilang nahulog ni pareha gihapon sa
kanang gitawag ceremony, for example, baptism. Kung gusto kang mo agi, mo appeal sa amo ang grupo, mapabaptize juga. By the way, sa atong church, mga kaigsoon, atong pagkabaptis, walay labot ang baptism sa ato ang kaluwasan. Kanang maingon sila nga, you must be born of water, ambot pasabot nga, para nila, nga kinahanglan ka, mabautismuhan kuno ka. Kaya naa may born of water. Water diha mga kaigsoon sa chapter 3, verse number 5. You must be born of water. Sa John chapter 4, 3, 5. Nagisgot ka na sa pulong sa Ginoo. Kung gusto kang makaangkon sa kaluwasan, number 1, first of all, mutuod yung pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, matod pa sa Ephesians chapter 5, verse number 26, ang pulong sa Ginoo, gitawag na siya water. Pero ang buti pasabot sa John chapter 3, ang buti pasabot sa John chapter 3, nagpasabot na nga if you want to be saved, you must believe the word of God. Kaya huwag mong tanawin sa Romans chapter 10, verse number 17, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa ato ba, before ka makaangkon sa tinuod nga kaluwasan o tinuod nga pagtuo, ang buot pasabot, ang tinuod nga pagtuo, wala nimo madunggi des balite. O diya sa iro o sa bada, dili sa unsa diya sa kahoy. Nakadungog ka sa kaluwasan, dili pinagis dugdog, kilat, kundi gikan sa pulong sa Dios. Mo nang importante kay nato nga atong iwali ang Bible, iwali na to ang pulong sa Ginoo para ang mga tao mutuo sila. Kadagham na sila gituhuan. Pero ang tinuod nga pagtuo nga nagagikan gyud sa pulong sa Dios. Kaya og ang pulong ang pulong sa Ginoo, diha nito makita nga si Jesus Christ mao lamang ang manluluwas. So meaning ang gitawag ceremony, kini gitawag og circumcision, karon gigamit man nila mao ang baptism, mga kaigsunan, dili ta motuon ang kaluwasan, kinahanglan mo agig bautismo. Kung di man mo amen. Gusto mo bautismo aron mo maluwas? Paminaw mo mga kaigsunan. Ang kaluwasan na do, diha lamang ni Kristo. So matod pa niya, verse number 3, tanawa. Beware of circumcision, pagbantay mo ani, which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Verse number 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof that he might trust in the flesh, I more. Akto kapag kasulingon si Paul, yun siya nga, wa gilabot ang kaluwasan, way labot ang binuhatan sa kaluwasan. Ambot pasabot, dili pwedeng moingon ka nga ako naluwas because I have done so many things by my body or by my flesh. Nakabuhat kog mga ingon na ani tungod na sa ako abilidad o tungod sa ako Mga kaigsunan, ingon si Pablo, siya kung doon na may tao nga maingon siya nga, ako naluwas ko. Tungod na sa ako ang pagpaningkamot, tungod na sa akong pagbabautismo, tungod na sa ako ang relihiyon, tungod na sa akong mga serbisyo, mga kaigsunan, kung doon na may tao nga manghambog ana, si Pablo, ingon siya nga, ako, pwede ko manghambog ana. Pwede ko mo istorya ana, nga ako maluwas pinaagi ana. Pero si Pablo din siya. Yun sa iyang ingon, tanawa, verse number 6. Verse number 5. Okay alang sa mga kining mga hinawayon o kining nagtigbantay lang sa
sa atong mga sayop sa atong winalihan about labi na kining mas mayo nga karon na live man ni siya, maminaw mong mayo ha kamong mga ingon na niya, sir, kung doon na mo ipanghambog nga maluwas mo pinagi sa inyong relihiyon, sa inyong mayong binuhatan, ako mas labaw pa. Kung maghinambugay ba, kung mahisgo, ako naluwas ko kayo na, ingon si Pablo, okay, maghinambugay mo kata, sige, compare na mo. Atong i-compare ang inyong kinabuhi o ang kinabuhi ni Pablo. Verse number 5, siya, circumcised at the 8th day. Ingon si Pablo ko, maghisgutag hinambugay ako, natuli ko sa ikawalo ka adlaw. Kamo, gano'n sa mo natuli, ang uban wa pa. Napamo? Kung maghisgot lang tuli lang mooy makapaluwas na do, circumcision, ingon si Pablo, ako, ikawalo nga adlaw, gituli ko. Kamo, hantod karon wa pagalit tuli ng uban, di ba? So, ang buti pasabot ni Pablo, ang buti pasabot nga, pag hinambugay ta, mas labaw ko sa inyo Dahil napag yun. Stock of the, a stock of Israel. Taga-Israel siya. Nya kita, taga-Pilipinas ra. Stock of the, and the tribe of Benjamin. Kita, sa mantang tribo, Pilipino. And Hebrew of the Hebrews touching the law, a Pharisee. Kung magiskutag balaod, ingon si Pablo siya, ako, master ko sa balaod, kay Pariseo manggo. Kaya kanang mga Pariseo, mga kaigsunan, suhito sila sa mga balaod, ceremonial law, about ceremonial, mga law, mga balaod sa Bible. So, kabalo si Pablo, verse number 6, concerning zeal, kung magisgotag kasibot, kadasig, ang mga Hudiyo, ilang gipersecute ang mga other Christian, o ang mga Kristohanon. Pero si Pablo siya nga, ako mismo, kung magisgotag kasibot, akong mas labaw ko ninyo, kaya akong gipersecute, ang church good. Ingon si Pablo, persecuting the church, touching the righteousness of the law, I am blameless. Sabot mo na. Laktor nga pag-istorya, kung magiskutag maayong binuhatan, pinaagis balaod, si Pablo mga kaigsunan, dili masaway. Pero kasagaran ros mga nagtudlo nga, oy, maluwas ta, dili lang kayo sa pagtuog, kung dili, kinahanglan maayos ang binuhatan, paghuman, mag-inom dayon. Di ba? Ang Ginoo na kaninyo, di ba? Paghuman, mag-inom dayon, ato na yung diskuhan. Ang uban, manugal. Ang uban, paghuman o seremonya, ato na bulangan. Di ba yung na? Tandos mo no? Di ba yung na ang mga tao? Kasagaras nagtudlo nga ang kaluwasan, pinagi sa pagtuo o pinaagi sa maayong binuhatan, tanawa ng ilang binuhatan, wagi. Pwede ginong mong batia. Pero maniniya, verse number 7. But what things were gain unto me? Those things, those counted loss for Christ's sake. Sabot mo nga pagkasuldi. Siya kung mag-iskutag maayong binuhatan, siya nga, what things were gain to me? Unsa may akong ganan siya, pinaagian ng mga binuhatan na. Ayan, pagbantas balaod. Unsa may nakaganansya ko? Unsa may bagay ganansya na? Ingon si Pablo, para nakuha ko kaganansya, ana. Those things I counted loss for Christ. Walay pulos, loss, way pulos. Mingawa po ninyo Sige mo, gunahon na gyapon Duterte. By the way,
Ayaw mo sige kagulan ng Duterte. Nga naman, mga kaigsunan, mas mayo man to siya kay dako naman siya nahimos nasod. Amen? Nya kita, wa man kita. So, mag-iskutag mga anak, mga kaigsunan, ayaw na magagul. Mas mag-uul tas itong atong mga apo, atong mga apo, mga parinting, nga pa kadungog sa kaluwasan. Okay, balik tari. Siya, what things were gained to me? Siya, I counted loss for Christ. Kung iyang ikumparar ang iyahang maayong binuhatan kunuhay, siya sa iyang ikumparar sa binuhatan ni Kristo, ningon siya nga, uy, way pulos gito nga kuha. Verse number 8, tanawa. Iningon siya there, doubtless, I count all things but lose. Siya akong gi-count, akong gi-ihap katong mga butanga, no? Akong gi-ihap. Siya wa gyud ito'y kapuslanan. Nga naman, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered for loss at all things. Ingon siya nga, akong balikon sa pagingon, wa gyud to'y kapuslanan ang ako ang pagka-circumcise, iyang pagka-Pharisee, ang iyang wa gyud to'y pulos. Siya, for whom I have suffered for loss all things. Kining katapusan, no? And do count them but dang. Sabot mo dang? Isa na kasabot og dang? Danghag. Dang. Actually, nagsigo ganda. Kini mga ato diyang mga sinultias binisaya bitaw. Na relasyon sa in English ba? Dang. Ikaw ha, danghag. Sabot, basta ino kag danghag, ato ba? Wa yung kay pulos. Sa ino patangag, may pagituo ka na ako sa bata pa ka. Di ba? Ingon na. Abot ng dang, mga kaigsunan way pulos. Chicken dang. Iti, sa manok, chicken dang, di ba? Sa'yo, makaingon may chicken dang o dakarabaw. Kung magis ko tagdang, meaning way pulos. Tiyaw mo na, ingon si Pablo, ang akong pagbantes balaod, ang akong pagbaningkamot, wala tayo pulos. Pabinaw mo mga Kristohano, pabinaw. Mani niya, kanang atong mga kaigsuunan nga naa, magigagaw na to, nga grabe nga. Usay bagod, mas faithful pa sila kaysa tuwa. Napa mo? Kita, di man mo simbang Merkulis. Kana sila, tuwa sa Merkulis, nimba. Usay, magluhod pa na sila gikan sa pultan sa simbahan. Grabing sakripisyo na nila sa itong mga parinti. Napay magmangadji na sila, grabing pangadji na nila. Pero ningon ang, those things are done. Way pulos. Pagkakaigsun pamina mo, salamat sa Ginoo nga naiwali nga atong nadunggan nga ang Kristo, ang tinuday nga Kristo mo'y makaluwas nato dili ang atong maayong binuhatan. Unsa ingon ni Bible ni Kristo, those things about those I counted them as dung, that I may win Christ. Last sa verse number 9, unsa ingon sa Bible? I have found in Him. Akong nakaplagan, akong kaugalingon niya. I found, ako nakitaan diha niya, not having mine own righteousness. Pagkakita ni Pablo, ni Kristo, iyang nakumparar iyang kaugalingon ngadto ni Kristo, wow! Ni bow down siya.
Iyang gipaubos iyang kaugalingon. Abi ninyo mga kaigsunan, ang usa ka tawo nga makaang gusto siya makaanggon sa kaluwasan, iyarag yung ipaubos iyang kaugalingon. Lord, di ko maluwa, wa ako maluwas ako tungod kay pastor ko. Lord, di ko maluwas tungod kay maayo kong binuhatan. Lord, di ko maluwas tungod kay na ako ani nga simbahan. Mga kaigsunan, maluwas ta tungod na ni Kristo. Ningon siya, I have found in Him not having mine own righteousness, which is of the law. Tanawan sa ingon, but that which is through the faith of Jesus. Kanao, naluwas ta mga kaigsunan pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Kinsang pagtuo, dili ato ang pagtuo. Kinsa may atong gituhuan? Pagtuo ni Kristo. Si Kristo may atong gituhuan. Paminaw mo mga kaigsunan, kung ato lang kaugalingon nga pagtuo, karon adto mo sa karong semana posible nga na time nga wa mo mutuo ni Kristo. Di ba? Na time nga murag wa na kay pagtuo ni Kristo. Once nga ingon na ng bation nimo, wala na magpasabot nga nawala ang atong kaluwasan. Kaya ang atong kaluwasan mga kaigsunan, wala magdepende sa atong kaugalingon nga pagtuo. Kay sa diyang nagdawat ni Kristo nga atong maduluwas, natay pagtuo ngadto ni Kristo, di ba? Pero dunay time nga ma-discourage ka, dunay time nga murag di nakagana mo basag Bible, di nakagana. Mga kaigsunan, si Jesus Christ, faithful gihapon siya nagtuman sa iyang saan nga rinado. Si Kristo dunay faith. Sa diyang magtanaw, sa diyang moagi, sa diyang matubang ta sa Ginoo. Ang tanawon sa Ginoo mga kaigsunan, not our faith, kundi the faith of Jesus in us. Amen? Kaya kung kita ra mo'y saligan, mga kaigsunan, mo na nga, ang ubang mga tao, mayon sila nga, dili gud makaluwas ning atong pagtuo, pastor, kung maura na saligan na to. Ako siya ginginan, Brad, pwede na, tinuod, pwede po na, pwede mo, uyon ko anak nimo. Kaya ako mismo, ang akong isaligan nga pagtuo, maugod ang pagtuo ni Kristo. Ako namon ko'y pagtuo ni Kristo. Pero doon ay time ko, ma-discourage ka. Di ba? Amen? Sa diyang daghantag mga pagsulay, daghantag giampo nga wala gitubag sa Dios, daghantag mga discouragement. Usay magayong tinuod ba kaning Bible, no? Pero maniniya, our God is faithful. Jesus Christ is faithful. Kung sa iyang gisaad nato mga kaigsunan, iyan ang tumanon. Siya dang sa Peter mga kaigsunan, discourage ka sa Peter. Ningon si Jesus Christ, Peter, I am praying for you that your faith fail not. Sigod masabot mga kaigsunan, our God is faithful. Sa diyang atong ibutang atong pagtuo ngadto ni Kristo mga kaigsunan, naluwas ta. Mingon sila nga, nya pastor, ang imong kaluwasan, na may time nga, na magduha-duha ta sa Ginoo. Tinuod bitaw na, magduha-duha ta. Pero, ang pagtuo ni Kristo, di man gyud mapakyas. Faith of Jesus. Tanaw ko na Galatians chapter 2. Galatians chapter 2 verse number 16. Unsay gyud sa Bible? Galatians chapter 2 verse number 16. Knowing this, that a man is not, ang tao wala kuno mamatarong pinaagi sa mga balaod, pagbuhat sa mga balaod, apan pinaagi sa pagtuo ni Kristo, the faith of Jesus.
even we have believed in Jesus Christ, amen? Mo na itong part, we believe in Jesus Christ that we might be justified by faith. Aron kita mamatarong ta, pinagis pagdo. That we might be justified by faith of Jesus Christ. Ibalik na po niya, di ba? Not by the works of the law. Mga kaigsunan, ayaw mong kumpiyansa. Ang inyong mga loved ones, ina ninyo nga, ayaw pagsalig nga kuan, ayaw pagsalig ang imong maayong binuhatan. Saligi si Kristo, kay maorag ganyan makaluwas. Ayaw saligi ng imong pagrosaryo, ang imong pagpangadji, ang imong pagkapari, ang imong pagkapastor, pagkaministro, dili na nimo saligan. Kay kanang tanang mga butanga isdang, walay pulos. Ang makaluwas ra gyud nato mao ang atong pagtuo diha ni Kristo. Ug sa diyang mituo ta mga kaigsunan, giluwas ta niya. Ug akong balikon sa pagingon, dunay tayo mga ma-discourage ka. Pero timanin si Kristo di gyud ma-discourage. Si Kristo dili siya maundang. Mo bitang pagdawat nato ni Kristo nga atong manuluwas, siya nga I give unto them eternal life. John chapter 10 verse number 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse number 28. And I give unto them eternal life, that from that time nga imong gidawat si Kristo nga imong maduluwas, gitagaan ka dayon niya og eternal life. Dili life nga putol-putol. Amen? Kung dili kinabuhi nga wa giputol. Gikan sa imong pagtuo, gikan sa imong pagdawat ni Kristo nga imong manuluwas, gikan ana nga time hangtod na gyud sa kahangturan. Doon na luwas juga. Eternal life. Dahil napagod and I give unto them eternal life, napagod sunod. And they shall never perish. Ay enough naman ang eternal life mong tao. Okay na kayo nang mainong kangawin, na kay kinabuhin na yun. Pero say, di man kayo takasabot God, say. Ipunan niya, and they shall never perish. Dili gud sila malaglag. Wow! Paminaw mo mga Kristohanon, o tinuod ka nga nakasabot, ani, dili na mangugat ang pastor. Oy, halal po siyang kinabuhi sa Ginoo. Oy, pag faithful, dili na may mangugat, ana. Kaya nga naman, ang magtuklod nimo, ang magdala nimo sa pagka-faithful nga to sa Ginoo, mao man imong nasabtan. Unsa may atong ihatag nga to sa Ginoo, oy. Ang nagtudlo na ganong dili ko mo undang tungod sa kadako sa gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Doon ay taga-jail dito sa Dapigol siya pastor. Yan po lang ang makagawas ko kay by God's grace. Kining kinabuhi na ako gining ihalad sa kinabuhi. Ako sige kinan ko Bert pagtuog maayos Bible school kay ikaw himuon ka na ko missionary, foreign mission. Siya maurabo po na ako ang giampo pastor. Abi mo, siya may nagingon. Why nakasabot siya unsa kadako ang gihimo sa Ginoo. Mga Kristohan paminaw mo, ako na ningon. Ngano, usay magtuklod na to, mag-faithful to sa church. Pastor, daghamon ko gandiring mga palaway sa church. Pangita mo church nga walay palaway. Ayaw mo gato dito. Kaya kamo, kasi kamo mo'y mahimong palaway dito. Napamuli ha? Pastor, naamong ko yung mga Kristohano ng badlongon, tinuon ginawa eh.
Pulos man tawa, wa mga makasasala matandanan. Praise the Lord, we have eternal life. Because we put our trust in Jesus alone. Walay plus, walay minus. And I give unto them eternal life. Napag-ipakapin, no? And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Natas kamot ni Kristo. Ug wa gyud bisag kinsa nga tao makakuha nato. Verse number 9. My Father, which gave them me, is greater than all. Kung sa kano ang Father na to, God the Father is greater than all. And no man is able to pluck them, kinsa man ang them, kita, out of my Father's hand. Praise the Lord, amen. Abi mo sa dayang permi na akong balik-balikon, mao na'y magtuklod na ko permi, wow, pagkanindot ba dahil sa itong Ginoo? Even though we are not faithful, but our God is faithful. Ang point na ko mga kaigsoon na niya, importante nga doon natin pagsaling ni Kristo. Verse number 9, akong balikon, I found in Him not my own righteousness, which is of the law, but through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. In closing, wala lang tayo oras. Ang makausab sa atong kinabuhi, God's Word. Kung sa may naa sa God's Word, nga nang nausab banda, ang iyang mga promises. Yung promise na to. Bisan pagtaguro ning atong lawas mga kayo, di ta kabayad sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan pagunsa itong buhaton sa church, di ta kabayad sa gihatag ni Kristo na to. Salamat. Nga ang atong salvation is putting our trust in Him alone. Amen. Maninugdan ta na palihog. God is faithful, amen? Kailangan, abot na pabaghan ang katong kantang itong binisaya ba? Hatagig higayon. Hatagig higayon si Kristo nga mudumala sa imong kinabuhi. We'll sing the song from our heart. Binisaya magani. Nang labay ang tuig sa atong kinabuhi. Sa una, Paskong Taglawas, pero karon kaya na kala man naghinahinay. Naghinahinay na nagkamatay. Nang labay sing nang labay ang mga tuig sa imong kau nagapanginan angku muna ba ang kalinaw nga dili uluban ang kalimutan wala ingidali.
Siya lamang ang nasayo sa gihandom sa kalag mo, sa kasing mo, Jesus, sa tanging higayon. Mga muda, makaibog sa mga panahon, lumalabay lamang tutugin. Siya nga nagtubos kanino sa krus, ang bulong niya itisog sa luhan. Mangkon mo, kinabuhing may utlanan. Hatagin gayon si Jesus karon, nga mo dumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tanging higayon. Sa pag-iulan, kung nakamo, siya dalan na maturan o inilamuhi. Tanging higayon, si Jesus karon, na dumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tanging higayon. Sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tanging higayon. Kinaisumpay na sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tanging higayon. Dayon, naisumpay do. Karon. Diba? Kaya mo kanta, ugma. Hatagan na ito higayon. Karon. Okay. Balik ko na to sa... Yan ang kalimot sumpay, ha? Hatagi, redesing. Hatagi, gayon. Si Jesus karon, na mo dumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayon sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tanging higayon. Sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tanging higayon. Karon. Wow. Tininood ba ito itong kanta? Ayaw mo pamakak, ha? Nagkanta ba atong atagig higayon? Salamat sa Ginoo, amen? Reda, thank you, Lord. You are the Lord of Lords, the King of Kings. Thank you, Lord, for giving us eternal life. Ug salamat sa imong promise nga dili gid may malaglag. Ug salamat nga naami sa kamot nimo, O Dios. Walay tao, walay religion, walay daotang espiritu, o walay bisang kinsa nga makakuha kanamo gikan sa imong mga kamot. Pagkanindot, Lord, balik-balikon namo ang maong saad. Nga maoy nagpahinumdum namo nga panahon nga kami ma-discourage, mawad-an sa kusog sa pagpangalagad. Salamat, Lord, among mahinumduman perme unsa day ang imong dakong gibuhat sa tagsatag sa namo nga kinabuhi. Daghag mga problema ang matag-usa namo, O Dios. Sa finances, sa pamilya, dunay mga butanga diin para namo lisod. Pero Lord, salamat nga kanang mga butanga naa lamang ining kalibutana. Mabot ang time nga kami imong kuhaon. Ang among lawas nga masakiton, lawas nga madunoton, imo nagtagaan og lawas o ilisan nimog lawas nga dili na madunoton. Salamat, Lord, sa imong saad.
You will never leave us nor forsake us. Salamat, Lord, sa matag usa ka Kristiyano nga nadini. Lord, I pray, padayon na o Diyos ang pagdumalas sa tagsatag sa namo kasing-kasing. Ug naa kanunay perme sa among nauna nga mga lagad kami diha nimo o Diyos. Dalaygon ka sa mong kinabuhi. In Jesus' name, praise the Lord, amen.